Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang magandang balita para sa mga ka-59 natin dyan sa Calabarzon. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa'yo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun nga mga ka-59, syempre bago tayo tuloy mag-umpisa, syempre nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga subscribers na sumusuporta at sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ayun, malaking shoutout sa inyong lahat. Nagpapasalamat talaga ako ng marami dahil yung subscribers natin ay talagang sobrang ang bilis ng pagdami. Biruan nyo, ano na tayo, 2,000 na mahigit ang subscribers natin. At syempre, shoutout ko lang si 59 Ronaldin Ramirez. Ayun, malaking shoutout sa iyo 59. Nagtatanong siya kung magkano na raw ba yung yung sahod sa Cavite. Ayun, 59 to, pag-uusapan na natin. Tapos shoutout ko rin paring Nilo. Ayun, nagtatanong siya si 59 paring Nilo. Nagtatanong kung magkano raw ba ang bayad kapag rest day. Kumbaga magjo-duty ka ng rest day mo, kumbaga tinatawag na DOD o day off on duty. Ngayon, syempre ang bayad dyan, pagka ganyan, yung work on duty, kahit day off mo, meron kang 59 additional na 30% maliban pa dun sa minimum na bayad sa'yo, may karagdagan ka pang 30% dahil ayun, rest day mo at pumasok ka. Ayun. Malaking shoutout sa'yo 59. Shoutout ko lang si 59 na Junel Bandagosa. Ayun, 59 na malaking shoutout sa'yo, sir. Shoutout ko din si Sir Russell Cortez. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga sir. Maraming salamat sa mga solid nyo na suporta. At ito yung maraming kasing nagsasabi sa akin at nagtatanong wala ba daw akong sticker. Ayun, mga ka-5 na ito na. Meron na tayong sticker. Ayan o. Ayun, di ba? Ayan, madaanan ko kayo sa mga tusira nyo. Abutan ko kayo ng mga sticker. Kaya ayun, maraming salamat at malaking shoutout sa inyo. At syempre, ang lagi nating paalala sa mga 59 kahit saan ka man naka-duty, syempre, always 1035 sa 20 para 74 tayo 16. Ayun na mga 59, dahil nadagdagan na at naapurbahan na yung 50 pesos na dagdag. Ayun. Mag-ingay yung mga taga-Calabarzon dyan, mga 59, mag-ingay mga taga-Calabarzon. Malaking shoutout sa inyo dyan. At ito mga ka-59 gumawa ko ng computation para malaman nyo kung magkano yung magiging sahod nyo sa isang quincenas at sa isang buwan. Siyempre, pagka 59 ka, automatic 12 hours duty tayo. Siyempre yung OT natin nadagdagan din kasi nadagdagan na yung yung pinaka-regular regular pay natin. Siyempre yung OT may dagdag din 'yan. Kaya ito para bago dumating yung September 24 kasi yung dagdag sa inyo is ito pa lang nitong September 24 pa lang siya magi-start. Kaya para bago dumating yung September 24 alam nyo na kung magkano yung magiging sahod nyo o alam nyo na kung paano nyo kukwentahin yung sahod nyo. Ito, panoorin nyo. Tara. Ito mga ka-59 yung ginawa kong computation para malaman nyo. Para pagdating ng September 24, alam nyo na kung paano nyo kukwentahin yung mga sahod nyo. Okay, ito mga 59 yung bayad nyo, ang bayad sa atin sa isang araw, dahil nadagdagan na nga tayo ng 50 pesos, magiging 520 na ang 8 hours natin. Ayan, kapag day shift yan. 520.
Ang OT mo, ang bayad mo per oras, 65 per hour. Ang magiging overtime nyo sa isang oras ay 81.25 na. Bali kung 4 hours ang overtime mo, magkakaroon ka ng 324 sa 4 na oras mong OT. Kapag pinag-plus mo yung 520 at 324, ang sahod mo sa isang araw sa 12 hours, bali papatak na 844. Kung 15 days ka at wala kang day off, syempre mag-rate ka ng 12,660. Pagka kinumpute mo yan sa isang buwan, papatak yan ng 25,320. Ayun, kumbaga medyo kahit papano, pasalamat na rin tayo. Nadagdagan yung sahod natin kahit papano, medyo makakasurvive na tayo. At syempre, lagi naman tayong may day off. Minsan lang naman tayo nag 15 days pagka talagang kulang sa tao. Ang karaniwan talaga natin is 13 days. Ayan. Kung 13 days ka, sasahod ka ng 10,972. Ayan. Sa 26 days naman o sa isang buwan, magiging 21,944. Ayan, kahit papano medyo malaki-laking tulong yon kasi biruin nyo 50 pesos. Mas malaki pa yung in-increase nyo kesa sa Manila rate, yung tinatawag na sa NCR, kasi yung sa NCR 40 pesos lang, di ba? Ngayon, yung kapag kayo, day shift. Ayan, ang magiging sahod nyo, 13 days, makakakuha kayo ng 10,972. Kapag ikaw naman ay night shift, ayun, ganun pa rin, 520, 65 per hour. Ang OT, 81.25 ang isang oras. Pagka 4 na oras ang OT mo, papatak na 324. Dahil panggabi ka, meron kang tinatawag na night differential plus 52 pesos yan. Bali, papatak ang isang gabi mo ay 896. Kulang-kulang 900 na rin, ano? Bali, sa 15 days, kung wala kang day off, ayun, papatak ng 13,440. Pag kinumpute mo siya sa isang buwan, lalabas siya ng 26,880. At ayun nga, syempre, dahil lagi tayong may day off, ito yung 13 days. Kung 13 days ka at night shift ka, ang sasahurin mo sa loob ng 13 days, automatic, meron kang 11,648. Pagka 26 days, tinimes mo sa 2, syempre, papatak yan ng 23,296 pesos. Ayan yung yan yung bagong rate ng Calabarzon ngayon na nadagdagan na. Na-aprobahan na siya, pero ang implementation niya sa September 24 pa. Kaya inunahan ko na sila, gumawa na ako ng computation para alam nyo na kung magkano yung sasahurin nyo. Ito, ayan, hindi lang yan para sa mga ka-5-9 natin, pati din sa mga empleyado na nagre-rate ng minimum sa Calabarzon. Ayun, ulitin ko, 520 na ang isang araw at ang overtime 81.25 ang isang oras. Ayun, syempre yung implementation niya sa September 24 pa. Ayun, medyo malapit na. Siguro kasunod na tong na magdadagdag sahod, sana hindi na rin magtagal, yung Region A, Region 3A, yan dito sa may parting Bulacan, Pampanga, yan. Siguro sana sila naman yung
bigyan ng increase kasi lahat naman talaga sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng bilihin, kinukulang talaga yung sahod natin. Ayun mga ka-59 na, ayan, sana, ayun, nakakuha kayo ng idea kung magkano na yung pwede nyong sahurin dahil nadagdagan na yung sahod nyo ng 50 pesos. Okay mga ka-59 na, salamat sa inyo. Ayun nga mga ka-59 na, sana nakakuha kayo ng tip kung paano nyo kukwentahin yung sahod nyo. At saka nakakuha din kayo ng tip kung magkano na yung pwede nyong sahurin sa loob ng isang kinsenas o sa loob ng isang buwan. Ayun, sana nasundan nyo kung paano ko kinuwenta. Ayun, kung may mga tanong kayo, mga karagdagang tanong o may napansin kayo ng mga mali doon sa ginawa kong pagkwenta, doon sa may bagong minimum rate ng Calabarzon, ayun, mag-comment lang kayo sa comment section para maano natin mga ka-59, mapag-usapan natin. Ayun mga ka-59 na sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.